Hala siya, be, ilang taon na kayo, and never nag-alok, never nagbigay si Afam. Well, there's a big chance na never na talagang magbibigay ever, no? Kasi naman, baka naman kasi nakikita niyang well-to-do ka naman, no? Kung meron ka namang work, siguro iniisip ni Afam mo na no need. And baka hindi siya yung tipo na ganun eh, na giver, na marigalo, mga ganun talaga. Depende talaga yan sa Afam, no? Yung iba kasi, very generous, di ba? Yung saglit pala nakuusap yung Pinay na nakatuwaan lang, gusto lang bigyan, o nagpapadala, nagtatanong na. And 'di ba, kung matagal na kayo, okay naman yung relationship niyo, I don't think it should matter kung may pinapadalang paayuda or wala, no? Kasi hindi naman kayo tatagal kung hindi niyo gusto ang isa't isa and kung hindi niyo na-enjoy ang company ng isa't isa, no? So maybe think long term na lang tayo. Who knows? Pag nagkatuluyan na kayo, asawa ka na, may access ka na sa lahat and baka masupresa ka, no? Na kaya pala kuripot, kaya pala hindi nagbibigay, kasi be, marami ipon. Because most of the time, kung sino yung galante be, yun talaga yung walang savings. And madami makaka-relate dyan dahil once na asawa ka na, makikita mo na lahat-lahat, di ba? So maiisip mo talaga, mas matutuwa ka dun sa asawa mo na, okay, buti yung asawa ko hindi ganitong talaga, di ba? May mga iba kasi na super big spender eh. Yung one day millionaire, tapos di ba? Dito mga be, sad stories, no? Maraming mga Pilipina, kahit yan sa aking messaging, may mga gusto lang magkwento, gusto lang mag-share ng mga hinanakit nila, no? Nung nandito na sila sa US, sa kanila nayaman na halos wala namang kapera-pera pala yung kanilang American, no? Yung sakto lang ba yung pera talaga, no? So, lahat is asa sa credit card, asa sa utang. So now, si Pinay, kailangan talaga mag-work, no? And kung ano yung pinapadala niya sa Pinas, halos may hati pa yung asawa niyang American kasi yung siya na yung nagtrabaho, yung asawa niya pa ang may control. Hindi ako nagtumatawa sa mga ganitong sa mga ganitong sitwasyon. I actually sympathize with this Filipinas. Kaya every time na pag may nakikita kayong mga comment dyan na comparing na yung may kakilala ko, may kaibigan ako, ganito, ganyan. Dati ang bongga-bongga ng afam, tapos ngayon nga, tapos ngayon tiis-tiis, tapos may mga laughing emoji pa. Let's not do that. Kasi it could have been you or me na pagdating natin dito sa US, biglang, di ba, iba pala, nagbagong anyo yung ating partners, no? Yung, di ba, nung jowa pa lang, ang bait-bait, tapos nung asawa na, wala ka na, no? Yung iba, wala talagang respeto. Yung iba, parang alam yun, iba talaga yung trato dun sa Pilipina. Kasi parang feeling nila, nabili ka eh. 'Di ba? So, kung LDR pa lang kayo, instead na problemahin natin kung may paayuda or wala, make sure to get to know the person, no? And magtanong kayo, di ba? Makikita niyo naman sa spending habits niya. Tanungin niyo kung ano yung mga pinibibili niya. Di ba? Kahit sa mga bandang ko, anong mga basic niya, sa groceries niya, or sa mga hobbies niya, or di ba, yung what he does for fun, para at least may idea kayo kung paano siya with money. Kasi baka mamaya, kung masyadong gastador, medyo red flag din yan, no? Kasi wala namang nakakaalam eh. Wala namang sigurong afam. Bibihira lang yung magsasabi na or ewan, no? Kasi yung jowa ko dati, kapag nasabi siya, ang laki nga na nagastos ko sa grocery, ganito, ganyan, ang mahal na ng mga grocery, ganyan, no? Yung paano talaga siya? Hindi mo na ako nagtatanong, nakikinig lang ako sa kanya. O ganito, ganyan, okay. Tapos nagsasabi pa siya ng amount na ganito yung naging grocery ko ngayon. Ang laki na naman ng ang taas na naman, mga ganun. Dead ma lang ako sa ganun, no. Pinapabayaan ko lang siya magkwento, no. Pero, dun nga, makikita mo rin na okay, concerned siya sa ganoon, no? So, alam niya kung tumataas yung mga prices sa hindi. So, alam ko na when it comes to finances, siya, naka-record talaga siya, no? And dito, pagdating dito, nalaman ko talaga, may mga spreadsheet may Excel spreadsheet kami ng aming expenses, no? Tapos, naka-program na, naka-autopay na lahat ng babayaran, no? So, mga be, pag sa ganito, no? Huwag tayong masilaw agad-agad sa isang bagsakang binibigay ni Afam for all we know, baka mamaya, di ba, yung mga binigay sa inyo, nung LDR pa kayo, nung jowa pa kayo, pag magkasama na kayo, kayo rin pala yung magbabayad, kayo rin magpapakapagod, kayo yung magtatrabaho, di ba? Marami nang nangyaring ganyan, mga beno, na sila yung nagtatrabaho para sa Afam nila, no? Hindi lang dito sa US yan, maraming mga ganyan, na
na talagang sila yung pinagkakitaan ng gusto nung AFAM. Dahil syempre, kahit saan sa mundo, very employable ang mga Pilipino, no? Lalo kung, 'di ba, may looks and may brain yung Pilipina, mabilis at mabilis makakapag-work, 'di ba? So, mga be, God bless you all ha. Huwag natin masyadong problemahin ang mga kung may ayuda or sa wala. Ang maganda dyan is ipag-pray nyo ang inyong relationship, no? Na kung kayo talaga hanggang dulo, magstay kayo. And kung hindi siya yung taong para sa inyo, may gawin si Lord na, di ba? Para mawala siya sa buhay nyo. Okay? So God bless you all and good luck sa inyong relationship.